Si Pekto ay malayo sa iniisip na Aris na mukhang insekto. Matangkad ito, moreno, at may katawang nagmumura sa muscles. Para itong Pinoy version ni John Cena. Natitiyak niyang kung mapupunta ito sa Maynila ay pagkakaguluhan nito ng mga matrona. Hindi man niya gusto makadama ng insekuridad, ay bigla niyang nailiyad ang kanyang dibdib. Napangiwi siya, small boned kasi siya. Mabuti nga at na-build up kahit konti ang kanyang mga kalamnan. Pero bakit ba niya ikinukumpara ang sarili sa lalaki? Gayong wala naman siyang balak na makapagkompetensya dito. Halos araw-araw niya nakikita roon si Pekto. Inihahatid sundo dito sa eskwelahan si Josie. Gayong walking distance lang naman mula sa bahay ng dalaga ang paaralan. Naiinis siyang hindi. Hindi niya maunawaan. Para masyadong astig ang dating ni Pekto. Fish dealer ito. Base sa pahapyaw na pakikinig niya, kapag umaakit ito ng ligaw, parati ito maraming dalang regalo. At kahit halatang botong-boto si Nanay Etang dito, ay kita niya ang disgusto ni Tata Nardo rito. Nang kanyang tanungin ng matandang lalaki tungkol doon, ay simple lamang ang naging sagot ito. Natatakot ako para sa anak ko. Nakikita mo naman kung gaano kalaki ang mga kamao. Baka isang bigwas lamang niyan sa mukha ng anak ko ay tumirik na ang mga mata. May hika pa naman si Pinang. Napailing siya. Ang usapan iyon ay nangyari. Ilang araw na nakakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang kapares ng hikaw. Frustrated na nagulo niya ang buhok. Saka ay pinagpatuloy ang paghahanap ng hikaw sa silong sa tapat ng silid ni Josie. Pakialamero ka kasi. Nang mga sandaling iyon, ay may narinig siya mga yabag na papasok ng silid. Tumingala siya upang silipin kung sino ang naroroon. Napakurap-kurap siya. Pagkatapos ay napalunok. No doubt, he was staring at a sexiest pair of legs, which were long and shapely. At bago pa niya masipat ng gusto ang nasa pagitan niyon, ay narinig niya ang tili ni Josie. Bastos, walang modo, walang hiya. Shit. Nagkauntog-untog siya nang iunat ang likod sa silong. Narinig niya ang tinig ni Tata Nardo at Nana Etang. Nasa kwarto na mag-asawa. Pinagpawisan siya ng marinig si Tata Nardo. Sa isip niya ay para na niya nakikinikinita ang paghugot ito sa mahaba at matalas na itak. Hindi siya makagalaw sa kanalalagyan sa pangambang makakalikha siya ng ingay at makita nito. Nasaan ang bastos? May nanunubok pa sa'yo, anak? Mariin siyang pumikit at halos pigilin ng paghinga. Inaasahan na niya magsusumbong si Josie sa kanyang mga magulang at halos nakatitiyak din siya katapusan na ng kanyang pagkabinata. Tinakasan ba niya ang isang sopistikadang Manilenya upang masilo lamang ng isang probinsyanang maestra? May tuko sa kisame Itang. Tuko? Oho. Naihian ako sa noo. May ihi ang tuko? Kung butiki nga umiihi, tuko pa kaya? Sabi ni Nana Etang. Diba? Marami ang naghahanap niyan ngayon. Balita ko na ibebenta raw yan ng mahal. Gamot daw sa kanser. Sigurado kang tuko ang nakita mo? Tila ganap na hindi kumbensidong tanong ni Tata Nardo. Opo, pero... Manong Aris, anong ginagawa niyo riyan? Mariin siyang napapikit at nahiling na sana ay bumuka ang lupa at bigla siyang lamunin. Ano, binata? Nakapagpasya ka na ba? May nadamang pagre-rebelde si Josie. Gusto niya maiyak sa nausuungang sitwasyon. Umuwi lamang siya ng tanghaling iyon upang kunin ang module na ginagamit sa klase. Ngunit kung bakit naman, natsyempohan niya si Ari sa silong. Ngayon, ay bantay sarado ito ng kanyang ama at pinipilit itong panagutin sa di umano ay pagyurak sa kanyang pagkababae. Wala siyang balak na sumbong ito sa kanyang ama, pero kakambalyata nito ang malas ang araw na iyon sapagkat natsyempohan ito ni Batsoy. Maayos ka namin tinanggap dito sa aming pamamahay. Sana naman, huwag mo yung suklian ng kawalang hiyaan. I understand, sir. I'll marry your daughter. Natilihan siya. Tama ba ang kanyang narinig? Magaling. Sa lalong madaling panahon,
ay gusto kong ipasundo mo kay Enzo ang iyong mga magulang upang makapamanhikan. Sandali lang po, Itang. Hindi nakatiis, nasabad niya. Parang bigla siyang nahilo sa bilis ng mga pangyayari. Pwede ho ba? Bigyan niyo muna kami ng sapat na panahon upang kalalanin ang isa't isa. Anong panahon ang sinasabi mo? Paano ang reputasyon mo kapag nagkaroon ng pagkakataon ang binatang iyan na takasan ka? Magiging katatawanan tayo sa buong baryo. At paano na lamang ang katayuan mo bilang guro? Gusto mo bang matanggal sa pagtuturo? Gusto niya itong sagutin sa hindi lalala iyon ng ganoon kung hindi ito masyadong nag-react. Ano lamang ba iyong nasilip ni Aris? Ang mga hita niya? O hita lamang ba niya ang nakita nito? Mabilis niyang itinaboy ang isiping iyon. Nakita lamang naman ito iyon. Hindi nahipo o nahawakan. Binalingan niya si Aris. May ipapangako mo ba sa akin na hindi ka tatakas? Tumango ito, pero hindi niya masabi kung ano nasa isip nito. I promise, hindi ako aalis o tatakas. Tiningnan niya ang kanyang ama. Ikaw ang bahala. Ako ay nagpapaalaala lamang. Sa sandaling hindi ka panagutan ng binatang iyan, ay hindi ako mangingiming sundan siya sa Maynila. Nagkakaunawaan ba tayo? Muli ay tumango sa Aris. Tumayo na ang mga magulang niya at hinayaan sila mag-usap. Sandaling namayani ang katahimikan. Natutup niya ang kanyang noo. Palamigin lamang natin ang sitwasyon. Sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataon ay gusto kong umuwi ka na sa Maynila. You just made me swear not to leave, and now you're saying that I should run away. If I ever got a chance, what kind of man do you think I am? Ikaw lamang naman ang inaalaala ko. Alam kong labag sa kalooban mo ang kasalang ito. Kaya bakit mo pa iisipin ang tungkol sa palabra de honor? Tutulungan kitang makatakas. Hintay-hintayin lamang nating lumamig ang sitwasyon. No, not unless your father says so. I am keeping my word. Hay, ewan. Bahala ka. Gusto niya mainis sa katigasan ng ulo nito. Ngunit sa mga sandaling iyon ay gusto na ring hangaan ang pananindigan nito. Masarap ang pangarapin na maging kabiyak ng lalaking ito ay hindi niya pinangarap na mamikot. Makuha lamang lalaking kanyang gusto. Kung hindi nito gustong sirain ang salitang binitawan, ay siyang gagawa ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. Totoo ho ba, sir? Oo. Matipid na sagot ni Aris kay Renzo. Hindi na siya nagtaka na makaabot agad sa kaalaman nito ang naganap sa bahay ni Josie. Napailing siya. Nang sabihin kanina ni Josie na tutulungan siya nito upang makakawala sa shotgun wedding na iyon, ay parang hindi siya makapaniwala na totoo sa loob nito iyon. Kung hindi sa sarili niyang katangahan, ay isipin niyang planado ng buong pamilya nito ang mga pangyayari. Dahil paano nasa bahay si Josie, sa oras namang eksakto namang dumating ang mga magulang nito. If it wasn't perfectly planned, what was it? Pero hindi nga ba tinangkas siyang pagtakpan ni Josie? Kung hindi siya nakita ni Batsoy sa silong, ay planchado na sana ang lahat. Ano naman ho ang napag-usapan ninyo? I have to marry your friend Renzo. I brought this upon to myself. I may as well take full responsibility. Help me find a new place to stay. Halatang tutol si Tata Nardo nang sabihin niya. Nalilipat siya ng ibang tirahan. May nakita silang katamtamang beach house. Malapit sa playa. For sale iyon. Pero habang wala pang nakabibili, ay pwede raw niyang upahan. Ipanaliwanag niya kay Tata Nardo na gagawin niyang pagbukod sa tirahan ay para din sa mga ito. Ganong may arrangement sa pagitan nila ni Josie ay lalong hindi makakabuti sa reputasyon ng dalaga kung doon pa rin siya titira. Nang sabihin na Aris sa Tata Nardo na isasama niya si Josie sa bagong tirahan upang ipakita sa dalaga ang lugar, ay pinagsama nito si Batsoy bilang chaperon. What do you think? Tanong niya kay Josie. Mula nang lisanin nila ang bahay ng mga ito at makarating sila sa beach house, ay noon lang siya nagsalita. Gaya niya ay tahimik din ito. At kung hindi sa usapang namamagitan kay Batsoy at Renzo, ay tahimik na tahimik ang kanilang paligid. Maganda.
Kapag may mga bakasyonistang naliligaw rito, ay pinauupahan talaga ito. Tugon ng dalaga, habang nililibot ang tingin. Native ang yari ng buong bahay, maliban sa bathroom fixtures. Kompleto iyon at may sariling linya ng tubig at water tank. Kung noong una pa niya itong nalaman, ang tungkol sa beach house na iyon, ay baka wala siya sa kasalukuyang sitwasyon. Alam mo ba may bumabiyaheng bangka rito patungo sa bayan? What? Dalawa ang paraan ng transportasyon dito sa amin. Nakikita mo ba ang dulo ng aplaya? Lumapit ito sa gilid ng balkonahe at itinuro ang tinutukoy. Sa loob lamang ng 1.5 oras ay makakarating ka sa bayan sakay ng bangkang di motor. Yung dinaanan niyo ni Renzo, ang regular land route kapag masama ang lagay ng panahon at walang bumabiyahing bangka. Sa lubong ang mga kilay, nanulungan niya si Renzo. You let me walk 100 miles when there's an alternative route that will take us here faster. May oras ko kasi ang biyahe rito, sir. Wika nga ipang rush hour lamang. Napailing na lang siya. Hindi siya kumbinsido sa katwiran nito. Come, let me throw you around the place. Baling niya kay Josie. Sabay hagip sa isang kamay nito. It was the first time he did that, but oddly enough, it felt good. Inilibot ito sa buong bahay. Isa lamang ang kwarto roon, pero malaki. Mayroon ring ilang mebles doon, gaya ng papagnayari sa kawayan, mesa, at mga upuan. Maliban doon, ay walang lutuan at mga gamit sa kusina. Hiramin mo na lang iyong isa naming kalang di uling. Patadalahan din kita kay Batsoy ng ilang mga gamit sa kusina at mga kubyertos. Marunong ka bang magluto? Umiling siya. Bahagi ng pinausli ang ibabang labi at pinagmukhang kawawa ang ekspresyon. Will you cook for me? Pag-iisipan ko. That's promising enough. Let's go. The sun has already set. Let's take a stroll along the beach. Hindi na siya nag-abalang lumingon upang alamin kung sumunod ang kanilang mga chaperon. Napakagandang pagmastan ang paglubog ng araw kung siya ang tatanungin. The sunset was the greatest wonder of the world. Nakamamanghang panoorin ng pagpapalit ng kulay sa kalangitan habang lumulubog ang araw. Hanggang kailan mo balak magbakasyon dito? Pukaw ni Josie sa malalim niyang pag-iisip. Nang bawiin nito ang kamay na hawak niya, ay hindi nito pinahintulutan. Sa halip, ay pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Saka itong inisihan. Umingos ito. Ano bang binabalak mo? Balak? It sounds like balik? Umiling ito habang napapangiti. Madalas niyang napupuna rito. Tila parati itong naaaliw kapag nagsasalita siya ng Tagalog. O pinagkatawanan ba nito ang paraan ng kanyang pagsasalita? Parang biglang nasira ang mood niya. Umupo siya sa buhanginan at hinila ito sa kanyang tabi. Bagaman hindi kasimputin ng buhangin sa Boracay, ang buhangin doon ay maganda ang beach sa tabi ng Barrio Pagukpok. Malinis ang tubig at napakagandang pagluluya ng dagat. Maraming magagandang tanawin doon. Katunayan, inasama na siya ni Renzo sa bundok kung saan may maliliit na falls at malaparaisong kagubatan. I'm not planning anything, alright? Don't make me seem like a very devious man. For the record, hindi ko sinadyang silipan ka. Itinas ito ang tuhod at ipinatong doon ang mukha, paharap sa kanya. Naroon na naman ang tila amused ng ngiti sa mga labi nito nang siya itingnan. Naisa niyang mapikon. Subalit para siyang nabatubalani sa ngiting iyon. Hers was a smile that was like sunshine, always sunny and bright. Kahit marahil gaano pa kakulimlim ang paligid, kapag ito ang ngumiti, ay bigla yung magiliwanag. Nagtataka ako sa'yo. Bakit ba masyado kang konyito? Dinaig mo pa ang mga kolehiyalang Manilenya. Ay, tumikim siya. I went to private school and most of my teachers rarely spoke in Tagalog, so I guess that's it. Plus most of the time, I talk with the company staff officers.
Kaya pasensya na po kung medyo pilipit ako magtagalog. Kung ganoon, ay mayaman pala kayo. Hindi naman. Lihim siyang napangiwi. Hindi na gustong dagdagan ang kanyang pagsisinungaling, pero sadyang hindi niya maiiwasan. Tungkol sa tanong nito, ang totoo, ay hindi pa rin naman siya sigurado sa mga ginagawa niya. Napakabilis ng mga pangyayari. Gayunman ay wala siyang balak na takasan ito. Ngunit kung mauuwi nga iyon sa kasalan, ay hindi pa niya alam. He would just run away from a loveless wedding watch. Kung konsolasyon mang maituturing, ay mas natutuwa siya kay Josie kaysa kay Estefania. Parang may kung ano kumakalabit sa puso niya kapag ngumingiti ito. Sure, hindi ito maihahani sa mga nagagandang socialite sa alta sosyedad na kinabibilangan niya. Pero wala pang babaeng nagpasigla sa kanyang sistema dahil lamang nakita niyang ngumiti. Kung ganoon, dapat iwasan mo muna mag-Ingles. Dahil paano matutuwid ang dila mo kung parati kang nag-i-Ingles? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakaunawa ng Ingles ang mga tao nakakasalumuha mo. Isa pa, nasa Pilipinas ka. Kay kalahati o 10% lang ang dugong Pinoy sa mga ugat mo. Dapat mong gamitin ang wika mo. I know how to remedy that. Ganun naman pala eh. E di gawin mo. Like this. He pulled her close and took her lips in a sweet and lingering kiss. Di naman ni Josie ang kanyang mga labi. Kahit ilang araw na nakakalipas, mula ng hagkansiya ni Aris, ay hindi pa rin mali sa isipan niya ang alaala ng mga labi nito. Napakatamis at napakalambot ng mga labi nito. Wala man siyang malawak na karanasan, ay masasabi niyang mahusay itong humalik. Sobra. Ate, nandito na ang prinsipe mo. Nakatanga ka pa riyan. Untag ni Teresa sa kanya. Ha? Pagharap niya, ay naroroon na nga si Aris. May bitbit ito manipis na kahon. Ano yan? Ano ya? Buko pie. Courtesy of my neighbor, Aling Demetria. Naku, Kuya Aris, ingat ka ron. Mahusay Rosa gayuma yon. I don't think anyone can beat your sister when it comes to that. Inirapan niya ito. Hindi ko na kailangang gumawa pa ng gayuma dahil irresistible ako, no? I couldn't agree with you more. Ngiting-ngiting sabi nito. Nilabian niya ito at kinuha mula rito ang kahon ng buko pie. Pupunta sila sa bukid. Nang umuwi si Teresa, pinasimunuan nito ang plano para sa isang picnic. Game naman si Aris at sasama rin daw si Renzo at Batsoy. Pupunta sila sa Busay, ang maliit na falls, malapit sa hangganan ng kanilang lupain. Teka, may naisip ako. Wika niya kapag daka. What? Yan. Yung pagkakunyito mo ay gagawa natin ng paraan. May what? Hindi ka pwede magsalita ng English sa buong maghapon. Okay. But there should be a prize. Nag-isip siya. Sige. Bibigyan kita ng 100 points. Sa bawat salitang Ingles na bibigkasin mo maghapon, ay babawas ko yun sa 100. Kapag sa maghapon, ay may natira kang 50 points, ay meron kang premyo. And that would be what? Ipagluluto kita ng buong linggo. I would prefer a kiss. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Ano ka? The remaining points will be equivalent to a kiss. Gusto niyang tumanggi, pero baka masabihan siya nitong duwag. Sige, it will be fun. Ilang points yun? Mabilis itong ipinanid ang mga labi sa may palobos sa mga pisngi. Napahalakak siya. Magdadala ako ng listahan. Si Teresa ay napailing na lang habang nangingiti sa kanilang usapan. Pagdating ni Batsoy at si Renzo, ay gumayak na sila at umalis. May isang oras